Hawak na ngayon ng Malacanang ang draft ng Bangsamoro Basic Law. Hanggat maaari gusto raw nilang paspasan ang proseso na maisimite na ito sa Kongreso. Target kasi ng gobyerno na maisabay ang eleksyon para sa Bangsamoro political entity sa national elections sa 2016. Tiwala naman ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na naaayon sa saligang batas ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Narito ang aking report. Ang pagsusumite ng draft ng Bangsamoro Basic Law ang kasunod na hakbang ng pirmahan ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front noong isang buwan. Isinumite ito sa palasyo kahapon ng Bangsamoro Transition Commission o BTC sa pangunguna ng chairman nitong si Mohager Iqbal. Pero sabi ni MILF Vice Chair for Political Affairs Ghazali Jafar, kulang pa ang draft ng bahagi tungkol sa pagbuo ng police force sa Bangsamoro government. Ang kulang lang siguro yung tungkol sa police, pero pwede pang ihabol. Natapos na siguro yan, natapos na. Kaya lang nire-refine. A draft is something that can be supplemented and that can be modified until it is finalized. What is most material and what is most important, I believe, is that the legal team will be able to do everything that is necessary to be able to submit the draft bill to the President for his own review and approval. Pag na-review na ng palasyo ang draft ng Bangsamoro Basic Law, ipapasa ito para mabusisi ng Kongreso. Pagkatapos pumasa sa Kongreso, pagbobotohan ito ng mga botante na nasa sakupan ng kasalukuyang Autonomous Region and Muslim Mindanao o ARM. At pag lumusot sa plebisito, bubawagin ng Bangsamoro Basic Law ang ARM at papalitan ito ng isang ministerial na forma ng Bangsamoro government. Gusto ng gobyerno na maipasa ang Bangsamoro Basic Law bago matapos ng 2014 para may isang taon pa ang Bangsamoro Transition Authority o BTA na umupo bagong eleksyon sa 2016. Lalamanin ng Bangsamoro Basic Law ang mga napagkasundo ang mga annex tungkol halimbawa sa kapangyarihan ng bubuuing Bangsamoro government. Para sa constitutional expert na si Father Joaquin Bernas, baka raw matagal pa kesa sa inaasahan ang pagsasapinal ng Bangsamoro Basic Law. Sa kanyang column sa Philippine Daily Inquirer, tingin ni Father Bernas may ilang probisyon sa mga annexes na maaaring pagdebatehan. Tulad na lamang ng ministerial na forma ng Bangsamoro government na sabi niya ay kaiba sa kasalukuyang mayor legislature na forma ng lokal na pamahalaan. Ito raw ay nakikita sa isang assembly at hindi sa presidential na forma ng gobyerno na meron tayo ngayon. Maaari rin daw makwestiyon ang pagbibigay ng eksklusibong kapangyarihan sa Bangsamoro government sa likas na yaman sa teritoryo nito. Sabi kasi ni Father Bernas, ang nakasaad daw sa saligang batas ay dapat nasa ilalim ng gobyerno ang lahat ng likas na yaman ng bansa. Ang tila mangyayari raw, magkakaroon na ng kontrol ang isang lokal na pamahalaan tulad ng Bangsamoro government na iba sa isinasaad ng saligang batas. Umaasa si Father Bernas na sa kabila ng mga debate tungkol sa Bangsamoro Agreement ay makakamit pa rin ang kapayapaan sa Mindanao. Tiwala naman ng MILF na hindi lumalabag sa konstitusyon ang pinirma nilang kasunduan sa gobyerno. Kung ang constitutional ito, bakit pinirma ng gobyerno ng Pilipinas? 17 years pinag-usapan yan.